Health funds papunta sa National Treasury para gamitin para sa mga unprogrammed funds. Okay, dito sa balita ngayon ng Manila Times, dalawang grupo ang nag-file ng petition sa Supreme Court na ipatigil ito dahil unconstitutional. Ang isa na nag-file ay walang iba kundi si Senator Aquilino Pimentel. Okay? Petition niya, he petitioned the court to order the halt, pinapahinto ang pag-transfer ng 90 billion PhilHealth. After na nag-file ng petition si Senator Pimentel, na-inspire ang isang grupo, labor groups naman, nagkaisa labor coalition. Sinuportahan nila yung petition ni Senator Pimentel. Yun nga, nag-file din sila ng motion before the Supreme Court na itigil yung pag-transfer ng 90 billion pesos PhilHealth funds. Okay. So, sa statement nitong nagkaisa labor coalition, sabi nila, yung pag-transfer na yon is an act, unconstitutional, and it is an act of negative social justice that would adversely affect the nation's healthcare system and its beneficiaries, particularly those who have less in life. Okay, so karamihan dito nakikinabang sa PhilHealth, mga workers. Kaya tama lang itong ginawa ng nagkaisa labor coalition. Kasi ang maapektuhan, mga workers. Dahil it's an social injustice. Ma-deprive ang mga PhilHealth members ng benefits instead na papunta sa kanila, bakit gagastusin ng national government? Okay? Yan, sabi nga nila, aside sa unconstitutional, ano ito? Detrimental to the expansion and improvement of PhilHealth basic health benefits and services. Pero mo yan, ang laki ng 90 billion pesos, ang laki. Ang dami ng matulungan yan. Bakit hindi ginastos, bakit hindi pinalawig ng PhilHealth ang benefits ng mga members? Wala lang. Naka-stock lang. Kaya lumalabas para bang savings, unused. Kaya ang utos ng Finance Department, may circular ba yung memo na lahat ng savings ng iba't ibang ahensya, government-owned and controlled corporation, ibalik sa National Treasury. Ito, ibinalik. Kaya lang, hindi dapat, sabi ng iba't ibang grupo. Okay? So, sabi ng nagkaisa labor coalition, it is necessary to support the intervention in the petition filed by Senator Pimentel, which questions the transfer of funds from PhilHealth. Sabi ng chairman ng nagkaisa, si Sani Matula. So, salamat Mr. Sani Matula, itong ginawa nyo na ipinaglalaban nyo ang karapatan ng mga workers sa ating bansa. Okay, sabi ni Mr. Sani Matula, yung 30 billion of the reserve fund had already been transferred to the treasury with additional funds to follow. Nako, nasimulan na. Diba? 90 billion yung pinapatransfer. Yung 30 na i-transfer na daw. Kaya inaagapan nila na i-stop habang maaga pa. So dagdag ni Mr. Matula, we have exhausted administrative remedies but to no avail. Our letters to President Marcos Jr. and to Finance Secretary Ralph Recto and PhilHealth remains unacted. Maganda pala itong ginawa nila.
sumulat muna sila sa Pangulong Marcos, kay Finance Secretary Recto at saka PhilHealth officials asking na huwag ituloy, enacted. Kaya, yun, dumulog na sila sa Korte Suprema. Salamat na lang at meron tayong Korte Suprema na takbuhan ng mga ganito. So kung maliban sa grupo ni Mr. Matula at ni Senator Pimentel, if I am not mistaken, mga last month, mga health workers naman, mga health professionals, dumulog na rin sa Korte Suprema, nag-file ng mga ganitong petition. Ang pinaka-latest na i-vlog ko na ito kahapon, yung mga 9 former cabinet secretaries na pumirma ng joint petition asking this administration na ibalik yung pera na yun. So ito, medyo mabigat. Although petition lang ito, kailang siyam na former cabinet at iba-ibang administration. No? Ang malala ko, 2 taga-NEDA. Si Secretary Habito, Secretary Pernia. So, Secretary De Jesus ng, sama ito, DepEd pa. Former President and CEO ng PhilHealth. Sino pa? Dating Secretary Ona ng DOH. Secretary ng Department of Tourism, Vito Del Mundo. Basta, nakalimutan ko na basta na-vlog ko na ito. Nire-review ko lang sa hindi pa nakano. Mabigat ito, 9 former cabinet secretaries. Nagpahayag ng pagka-diskurso nada at hinihimo, challenge ang administrasyong ito na ibalik yung pundong iyon. So, nagkaroon na rin tayo ng mga hearing sa Kongreso tungkol nito at isa sa mga malakas na boses na sumisigaw ng katarungan para sa mga members ng PhilHealth, walang iba kundi si Senator Bongo. Sabi niya, hindi nyo naman pera yan. Pera ng members yan. Bakit nyo gagalawin? Bakit ibabalik nyo sa National Treasury na instead na palawigin nyo ang benefits ng mga members, gagastusin sa ibang proyekto? Hindi pwede, sabi ni Senator Bongo. Kaya salamat dito kay Senator Bongo. Malasakit talaga Bilib na bilib ako dito sa malasakit centers na in-establish ni Senator Bongo. Noong panahon ni PRRD, ang dami kong feedback, magagandang feedback na na-receive. Natulungan sila ng gusto sa malasakit centers ni Senator Bongo. Kaya malala ko nung May 2022 na presidential election, di ba, sa umpisa, parang nagkandidato siyang presidente, siyang isinalang ni PRRD. Magkalisorbe ako, sinong presidente mo? Bongo. Bakit? Malasakit center. So, ayan po, ang Tatak Bongo Malasakit Center. Okay, so, ano sa tingin nyo? Papakinggan ba ng administrasyong ito yung panawagan na ibalik o magkibit-balikan na lang? So, kumusta naman kaya ang Supreme Court? Gaano rin kaya siya kabilis na pakinggan ito? Kasi kung mag-umaksyon man ang Supreme Court at na-transfer na at nagastos na, wala na. Di ba? So, 30 billion na ang nai-remit o nai-transfer, may 60 billion pa. Sana mapigilan kagad at yun nga, ang pag-asa lang talaga ng taong bayan is itong Supreme Court. So, sana maawa ang administrasyong ito sa mga kawawang PhilHealth members na dami ko ng reklamong natatanggap, mga
comments na nababasa ko sa aking mga vlog. Halos napakabagal ang receive nila sa PhilHealth benefits, tapos kakaunti, kakapiranggot, hindi nila maramdaman yung tulong.